Group Incorporated. A radio station of GV Mass Media Broadcasting Services in the city of Coronadal. This is 90.5 megahertz. Your Good Vibes Radio. Bringing you good news in education, business, and agriculture. Where you can find good vibes anytime, anywhere. GV 90.5 FM. Your Good Vibes Radio. Good Vibes Radio. Good vibes tayo. Programang inaabangan at punong-puno ng usapang malaman kasabay sa iyong gaan, halina't makinig sa usapang may katuturan. #GMV as in Gandang Morning Vibes. Gandang Morning Vibes. Sa 90.5 Good Vibes Radio. Dahil dito, Good Vibes tayo. 90.5 Good Vibes Radio. And good morning mga good vibes. You're still listening to the newest radio station that gives you good news, good voice, and good music. Simply because God is good. This is 90.5 Good Vibes Radio. Good vibes tayo. And of course, it's a wonderful Wednesday morning. And I do hope up na ang mga energy nyo dahil magiging mas makulay na naman ang araw nyo with me, your AHA Life Coach, Coach Nix Mariano, dito sa Kwentong Bahaghari. Ayan, grabe, di ba? Excited na ba kayo? Kasi ako sobrang excited na dahil meron tayong special guest for this wonderful morning. And bago ang lahat, bitinin ko muna kayo. If you are listening sa inyong mga radyo, make sure na na-like, follow, and share nyo na ang Good Vibes 90.5 and at Coach Nix Mariano na Facebook page natin para lagi kayo nanonotify. And of course, wag nyong kakalimutan, okay, na it's a wonderful day to celebrate. So, babati muna tayo. Bigyang kulay natin ang makukulay na buhay ng atong mga ka-good vibes na may arang birthday for today. Si Jai Asion, si Rich Hanson. Oy, hindi pa tayo nagkikita ulit sa sa Magwagi Cafe. Bisihan ka ata. Ayan, si Christine Breva, si Taryn Joy Garcia, si John Chodosyo, ayan. Si Dan Ross Austria. Si Arnel Tiglao, ayan. Daming may birthday today. Si Ian Ocampo, si Karen Encina, si Stephanie Ong, ayan. And yung mga nag-birthday yesterday, si Therese Shin, Allen Mendoza, Mariel Retonel Ebenhard, si Dan Ong, happy birthday. Belated na pala kahapon. Mga nag-birthday kahapon. And of course, batiin din nato ng atong mga ka-good vibes dira sa Green Valley Machineries, Green Valley College, and Iron Valley Engineering. And I do hope marami na kayong mga naging customer this morning pa lang para happy na ang inyong mga business. Hello din tayo sa atong mga good vibes dira sa public terminal at public market, mga kuya, ate, auntie, and uncle natin na always busy to give us the great service and of course yung products that we need, and syempre yung madala tayo sa ating destinasyon ng safe na safe. Ayan. Kasi yan naman ang pinaka-importante sa lahat, diba? The support that they are giving. Diba? The service that they are providing. And sana rin, nakasmile na kayo every time you're giving your service and your products. And hello sa atong mga ka-good vibes who would like to send message, question, or comments, diba? Pwede rin po kayo mag-message sa Good Vibes trunk line. It's 09512-021-753. It's 0951-202-1753. And for those people na nanonood sa atong live, diba? All you have to do is send us a comment. Ayan, sa comment section para atong mabasa at mabati ang tanan-tanan, di ba? And of course, syempre,
Wag din nating kalimutan, babatiin ko rin ang aking buju. Ayan, busy kahit busy ka, sige, kahit busy din tayo, okay lang yan. I love you, I miss you, buju. I'll see you soon, di ba? Kailan yan, di natin alam, pero I miss you. Ayan, so, of course, pailala ko na ang akong special guest for this wonderful morning. We have Dante Mana. Ayan, sige, hello ka naman, Dante, sa atong mga ka-good vibes. Hello, ka-good vibes. Good morning. Ayan, di ba? Grabe itong taong to, very busy. Pero I'm very happy na after how many years, no? First time I met you was 2019. First time ko pa yun pumunta here. Di ba? Yeah. Nag-visit kami sa shop, di ba? And I remember that because lumabas siya sa aking feeds. Kaya sabi ko, ay, this morning dapat this person dapat mag-guest ko to, di ba? Way back 2019 in the making, how many years, di ba? Salamat. Ayan. Kasi I remember how amazing yung sinuot kong Bomber jacket. Ano ang tawag? Bomber jacket. Bomber jacket. Tama ba? Yeah, ayan. gawa yun ng mga tiboli natin dito sa South Cotabato. Ayan, grabe, di ba? Nakakatuwa kasi kultura natin yan, diba? And I'm very, very happy that you are one of those people who's trying to really make sure hindi mawala yung mga atin talaga. Ano? Yeah, tama po. And ang nakakatuwa pa dyan, mga ka-good vibes, if you will see sa ating screen, no? Gusto kong i-share sa inyo how amazing yung talagang passing on of culture from one generation to another. Yung mga bata na kasama ni Dante sa photo. Diba? Yan yung, diba, nakasuot sila. Anong material ba gamit dito? Doon sa picture na ginamit ko. Yung photo na yan is, yung mga bata, sila yung mga anak ng mga weaver. So, isa sila sa gumagawa ng mga products ng like pag-embroidery, brass casting, paggawa ng weave ng tinalak. Yan. Tinalak yan. Medyo nalilito pa nga ako. Minsan nga inisip ko tinalak, pero hindi pa pala tinalak yun. Diba? But for those people na nakikinig, nanonood, or first time narinig ang tinalak, maybe you can share, ano ba yung difference ng tinalak? How special it is? Because it's very special here. Go ahead. Yes. Yung tinalak is kilala dito sa South Cotabato. Gawa ito ng mga tiboli natin sa Lake Cebu and Tiboli. So, sabi nila, ginagawa nila ito based on their dreams. So, pag magtulog daw sila, mag-dreams daw sila, dun daw nagre-reflect sa kanila yung design. Wow. And then gagawin daw nila. Tapos yun yung i-weave nila. Yun yung other kwento ng isang weaver. So, other weaver is different kwento din. Okay. So parang kwento ng isang tao created into this wonderful craft of tinalak. Kaya kilala silang Dulay na our weaver dito sa South Cotabato. Ayun, 'di ba? So, at least, 'di ba, meron kayong natutunan. And alam ko meron akong friend na nag-visit before dito. And doon nagpunta kami ng Lake Cebu. Talagang bumili talaga siya. Taga New Zealand siya. Ayan. Hello, Ting. Ayan. So, bumili talaga siya and hindi lang siya yung tawag dito. Hindi ito mumurahin eh. Why? Hand-weave to, mga ka-good vibes. Tsaka oras, panahon, talent, and soul ang nilalagay nila dyan. Yes, tama ka po. Isa nga po sa mission ko po ngayon is kasi in this reality, noon, hand-weave po to siya. Okay. So, may mga balita ako ngayon na may mga machines na daw. Na gumagawa nito? Yes. So, something medyo sad din ako pag narinig ko yun. So, isa yan sa mga future natin pag-usapan siguro. Okay. So, pero ngayon, pwede. Pero ngayon, medyo focus muna tayo dun sa mga weavers talaga. Kasi sila talaga yung traditional na gumagawa talaga. Okay. Ayan. So, sa akin lang, my personal invitation, mga ka-good vibes, let's support
yung talagang mga weavers natin dahil hindi po yan minamadali. They're really putting their heart and soul to their craft. And this are craft natin, mga ka-good vibes. Ito talaga dapat, dahil ito ay sariling atin, dapat ito ay ating pinagmamalaki, ito ay ating sinusuportahan, at ito po dapat na talagang we put it out there. Yes. Kaya natutuwa ako, Dante, every time I see foreigners na nakabarong, nakatinala. Alam mo yun, parang nakaka-proud. Diba? Kaya yun sabi ko parate, buy Filipino, buy local. Yes, support local business owners, mga ka-good vibes. Ang China nga, kaya yan naging very successful kasi nag-mandate sila. You will only buy China made. Kahit na, by history to bigyan ko lang kayong quick history. Kahit na sobrang pangit ng mga products na nagsa-start sila, they are kumbaga mandated to buy only products created by China. That brought about the success of their economy. Trivia yun, mga good vibes. But of course, dahil itong ating special guest is someone in the rainbow community that really created his own name and his own brand, no? Alamin natin ang kanyang inspiring story. So, basic fashion, basic pattern, mga ganun po. So, next level na yan is may mga advanced fashion na. So, yun na yung sabi ng mom ko is hindi na kaya. Okay. Pero, sabi ko kaya ko to. Sabi ng mom ko, uwi ka na. Sabi ko, hindi. Kaya, I try na mag-work sa isang station like GMA, ABS, na mag-wardrobe ng mga artist. Kahit mga local artist, sige. Kahit pagod, no? Kahit pagod, whole day, laban. whole night, 24 hours, ginagawa. Kasi sabi ko, parang dito ako masaya. Yun yung afternoon, 4 years ako nag-school sa Fashion Institute of the Philippines. And then, last year po, yung school na yan, every year, meron pong graduation. So, lahat po na branch dito sa Philippines, Cebu, Makati, i-gather po yan siya. So, i-gather po yan siya lahat, and then isang show lang po yan siya. Wow! Isang show. Lahat na natutunan ng mga student is isang show. Okay. I-showcase nila lahat ng talents nila in the craft. Mga judge na is kina Rene Salud, mga ganyan. So, in that time, there's a first runner-up and second runner-up. Hindi ko na akala na ako ang nanalo. Wow! Oo, kasi before i-announce yung panalo sa first, second, and then designer of the year, may meron pong awards, mga 10 awards. Yung 10 awards, wala po ako kasali doon. Okay. Tapos? Hindi po ako na-announce na kahit isang awards. Kaya sabi ko, baka uwi talaga ako sa Surala. After nito. Okay. At tapos? Oo. And then, nagulat ako, nakapasok ako sa another cut at top 10. And then, medyo po doon na nagulat ako. And my 4-look collection, dun po na hinirang na I am the designer of the year. Kaya dun sa photo na yon, nakapaalam po ako. Kasi akala ko, uuwi na po talaga ako. Pero I love your story, no? It's really about yung passion mo for something that you really want. And kailangan mo lang talaga wag mag-give up eh. People around you may give up. Pero based on what you're telling me, kahit na ang daming challenges, talagang lumaban ka. Yes, 'di ba? And sayang, no, mayroong mga tao na feeling nila ang galing nila sa isang bagay, pero dahil may challenges at feeling nila na hindi na kaya ng powers ko to, they just give up on their dreams. And I love how you fought for your dream. Kahit na may nagsasabi, parang sa music lang yan, 'di ba? Sinasabi pag sa ang expertise mo is nasa music, nasa instruments, nasa pagkanta, walang pera dyan. Diba? Yan ang normally kasi arts and crafts or dyan sa side na yan, sinasabi walang pera.
Pero if it's something that you are very, very passionate about. Kaya we are happy ngayon na meron pong creative industry na ginawa ng Department of Trade and Industry, DTI. Yun yung Hello, focus Sir Rick. nila. Ayan. And mga taga-DTI, maraming salamat sa suporta. Ayan. Oo, kaya meron silang project na yun na creative industry, nag-focus sila sa mga ganung talents. Okay. So, they give mga workshops sa lahat ng mga bago pa lang, and then they give support financially talaga. Nice. So, ngayon... At least na ipapasa pa rin sa next generation. Oo, No? so hindi na posible ngayon. Ayan. Huwag natin patayin ang ating kultura. Diba? Atin yan eh. Diba? Let's make it more known. Diba? So, of course, you mentioned a while ago that it was a challenge for you to be in this industry. It was also a challenge for you creating this craft because it's not easy, di ba? And of course, syempre iba yung material kasi syempre holding the tinalak na material, iba yan. And different texture of mga tela, iba rin yung way of pagtahi nito. Yes. 'Di ba? Silk, iba yung iba yung ginagamit, iba and then yung nasuot mo po is hindi yun siya weave. Yun is hand embroidery. Kamay talaga ng pag-embroider. Kaya nga So ilang oras ang aabutin in order to create one taon. Grabe. So imagine mga ka-good vibes, the patience, the love for the craft, and also to be able to be part of the culture na inilalabas natin dyan. Ganon ang level of passion that this people has pagdating dito sa craft na to. So, what was your, of course, being in the rainbow community, maybe you can share also how were you able to face challenges na very normal na at nino-normalize na sa ating mga Filipinos, sa ating culture, kasi iba naman yung culture sa ibang bansa, di ba? How was it and how did you overcome it? Sabi ng mami ko kasi, bata pa lang ako, nakita niya na daw. Oo. Okay. So, by the way, my parents, my family is a broken family also. Pero, nakita ko sa parents ko na they support me until now. So, ibig ko sabihin, yung pagkita nila sa akin before, hindi nila ako na parang sinabihan na something. So, sinuportahan nila ako. My father, my mother, kahit yung hindi sila good terms before, my father is nagabakal sa akong sang manikin. Okay. Para doon sa mga tinatahi mo. Make-up. May also, ang mami ko gabakal sa akong sa una sang Barbie doll. So, sila yung of course, sa damo sa palibot, damo gid sang may gahambal something. Amo na nga wala man ko naapektuhan kay may parents ako nga sila ang nagabadlong, sila ang naga-protect sa akon sa mga negative sang mga hambal sang tao. So, amo na siguro ang akon nga thankful nga even nasa rainbow community kita. Oo. Subong is masyadong subong open na sa tanan. O even parents subong is supportive na. So ayun lang, hindi sa mga rainbow community ang focus ko. So sa mga parents, if ever nakita nila ang mga bata nilang may something na may talent and then ganyan, wag i-bully, wag i-ganyan. If kung ano talaga yung gusto nila, doon sila i-suportahan. Oo. Buti na sa mga ganyan kaysa sa magpasok sa mga drugs, something ganyan. Agree. Oo. Mag-support lang kaysa naman nakita natin yung anak natin ganon, pero pigilan natin kasi ganon. So, kasi yung parents ko, yun yung happy ako kasi
ano yung gusto ko, sinuportahan nila ako. So, siguro if naging fashion designer akong gusto ko talaga, pero gusto nila maging engineer ako, siguro hindi naman siguro talaga ako happy. Okay. Oo. So, yun. Support them. Ayan. I love that, no? Kasi at the end of the day, if hindi naging very supportive ang parents mo, tulad ng sinabi mo, totoo, paglabas natin ng mundo, dami tayo maririnig. Pero walang Dante Mana kung hindi naging very supportive ang parents mo. Opo. Hindi mas ma-showcase yung crafts and talent of people here in South Cotabato because you're one of those people who's really putting it out there. 'Di ba? So, I love yung nasabi mo na yes, nagiging open na ang mga tao ngayon sa rainbow community. Pero at the end of the day, it's really gonna be the family that really is giving that strength. Diba? Kumbaga, that anchor and that conviction that no matter what happened, whatever it is na piliing path ng isang tao, hindi naman nagbabago yung pagkatao niya. Tama. That they are still the same person. They just have a different preference, outlook, passion, 'di ba? So, grabe, 'di ba? Kung walang nag-support sa iyo, edi nasaan na yung mga craft ni Dante Mana today? And nasaan na yung suporta na ibinibigay ni Dante Mana sa mga weavers natin, 'di ba? So, of course, knowing na this is the craft that you're doing and there are a lot of challenges still to come to you. Ano siguro yung masasabi mong pinanghahawakan mo na kahit anong mangyari, kahit na ano pa mang challenges pa, kasi definitely there'll be, to be more successful, marami ka pang haharapin. Tama. Ano ang pinanghahawakan mo? Again, siguro ang pinaghahawakan ko talaga, except for my skills, my family, my mom. Yung mom ko talaga, even nakita ng mga tao, minsan di kami magkasundo. Pero yung mom ko talaga nag-mold sa akin to this career. So, kahit minsan nahihirapan ako, siya yung superhero ko to the last na, ma'am, can you help me? Okay. Ganyan. Kahit di siya fashion designer, iba talaga yung ng mom, ng nanay, na so siya, last option ko na talaga siya. Di ko na kaya, siya na talaga. Siya na ang superhero ko. So, siguro, siya talaga yung masasabi kong yung question mo na pinanghahawakan. Oo. And then, of course, sa career ko as a fashion designer, my branding as Durante Clothing, yung pinaghahawakan ko din is yung mga community, yung mga taong behind of my masterpiece. So, this community is, makikita yan sila sa Lems Nolon, Tiboli, South Cotabato. They are women's association doon. So, literal talaga na mga nanay sila na may mga anak. Okay. Kung makikita mo nga doon sa photo ko na yun yung mga anak nila. So, ini-engage nila sa ano nila sa akin. Every time ay pumunta doon, nandun din yung mga anak. Kahit yung mga paggawa nila is medyo, yung mga anak basic pa, tapos medyo hindi pa, kumbaga sa aton Ilonggo, tikwi ba? Oo. Pero I'm happy na tina-transfer ng mga magulang sa mga anak. Yun din yun siguro na happy ako sa mami ko na tinutulungan niya ko until now. Yeah. Diba? What I'm getting dun sa what you're sharing, Dante, no? It's really about yung making sure that your crafts is being passed from generation to generation. No? Kasi if you're in any business, no? Of course, by the way, yung kanyang business clothing, no? In any business, if ang lalim ng pinanguhugutan mo that you want to help the people
part of your business, if you want to, yung passion mo talaga to, whether your product yan, services, or your crafts, lalabas at lalabas yung mga solution in spite and despite of the challenges. And dahil ito is something na gustong-gusto mo, yung excitement mo to face whatever challenge, hello, pinapauwi ka na nga ng Surala. Pero sabi mo, no, diba, gusto ko to. It will drive us, no? Yes. And yun din yung nagiging fuel. Passing that passion, that emotion and energy to those people around you and to those people na magiging, kumbaga, this will be your legacy passed on from one generation to another. Tama po. Diba? So, kaya natutuwa ako na kahit na anong challenges, and sana naman, wag naman magkatuloy-tuloy yung narinig ko a while ago na ginagawa ng machine ang ating hand-weaved crafts, no? Sana mas maagapan natin. Kasi ako personally, nangihinayang din ako. Hindi ako taga dito, pero pag nakakita ko kasi ng mga ganyang, alam ko yung culture na medyo namamatay, na, which is sayang dahil yun yung masasabi nating atin na wala sa ibang bansa. They may try to duplicate it. Diba? Lalo na ang China, hilig mag-duplicate. Diba? Mama-call out ako dyan. Pero, kahit na ang dami nagdo-duplicate, when it's about passion kasi for doing craft, I think hindi siya mapapantayan. No? Hindi siya mapapalitan ng kahit na anong machine. Uso na ngayon ng AI, pero it's still the heart and soul of people placed in their craft that creates a difference, no? Opo, kaya yung mga taong din nagsusupport ng mga ganyan, medyo mag-isip muna tayo. Oo. Kasi actually hindi talaga dito yung punta ko na i-point yun siya ganyan. Pero something na medyo sad ng story na ganyan. Kasi actually kinausap ko yung community na hinahawakan ko sa LEMS na doon. If happy ba kayo na ganyan? Okay lang ba sa kanya na ganyan? Actually, sa kanila, medyo lack sila sa knowledge about that. Okay. Okay. Pero sa sinabi nila sa akin, sir, kung may amusin natin, mabakal mang kita amo na siya. Mas lalo ako nasakitan. Kaya nga, di pa nila naintindihan ano ang madula sa ila. So, those na nag-support sa mga ganyan, medyo, muna tayo, sayang din yung mga ganyan mga culture na mga nasanayan na natin before. So, yun. Sabi nga, di ba, anything that pwede namang i-improve, no? Pero let's not remove the heart and soul of any product or any craft that we have. Kasi, kaya people support that product in the first place or that craft or arts in the first place. It's because, yun nga, yung nararamdaman nilang heart and soul for those crafts, arts, diba? Hindi napapantayan yan ng kahit na ano because, everything is parang individually created. Diba? Sabi mo nga, diba, yung dream, yun yung nawi-weave nila. Kaya pag nakakita ako ng mga ganyan, na mga tinalak, nagtataka nga rin ako na, bakit pa iba-iba? So, yun pala yun. That's the reason behind it. Diba? And, ako personally, nalaman ko lang yung mga yan when I started going here, di ba? I became based here. And sayang dahil hindi siya masyadong napuput out there. Kasi po, yung story na ganyan is, doon ko rin nilalaman sa weaver na kausap ko. Gumagawa sila ng mga ganyan, not because to baligya, not to sell. Hindi talaga. Before, mga lolos nila, mga lolas, hindi yan sila gumagawa ng mga embroidery na damit para ibenta sa mga malls, Manila, ganyan. So, ginagawa ko ngayon. So, ginagawa lang nila yan para sa suot nila. Okay. So, kaya question ko sa kanila, bakit di nyo kaya ibenta? Okay. Sabi ko, kasi sir, hindi man muna ang nasanayan namon. Okay. Ginahimo lang na namon, kaya gusto namon lang suksukon.
Okay. Oo. So it's more of for them pala. For them pala. Okay. Pero because of now, nakita nila na, ay, makwartahan galing na. So, something na hindi man sila kabalo pa marketing something, maganyan. So, that's why. Pero ngayon, I believe, marami na pong mga doon sa mga community, nagulat nga ako na mga si Weaver, pumupunta na sa Manila para ibenta yung product niya. Yeah. Siya na mismo ang nagpo-post sa social media, meron na silang mga website, sila mismo. So, sila talaga gumagawa. Sila nag-inventory, ganyan. So, I'm happy na may mga ganon na ngayon. Ayan, di ba? Pwede na nating isama yan sa mga pag nagsusuot ng mga formal, di ba? Imbis na at least magkakaroon ka na ng option, barong or tinalak. Di ba? Si Teacher RJ mahilig sa mga ganyan. Yan. Kaya pag nakikita nyo, makulay ang mga sinusuot ni Teacher RJ. And talagang tanda ko nga sinasabi niya talaga naghahanap siya from the school para yung gagawa ng kanyang damit. Kasi gusto isa ako doon. Di ba? Isa ka na doon. Isa ako doon before. Okay. Di ba? It's really very supportive talaga si teacher sa mga ganyan. Ano? So, mga ka-good vibes, it's it's really about seeing the beauty of the craft that we do. And of course, ito yung sinasabi ko na very creative ang ating mga ka-good vibes sa Rainbow community. And kapag nabigyan lang ng chance, ng support, 'di ba? Doon mailalabas nila yung kanilang kagalingan, 'di ba, doon sa passion nila. And it's great na suportahan ka ng parents mo, ng community, even those people. Sabi mo, 'di ba, from Surala ka? Tapos pero itong craft na to is sa Tiboli, but you fell in love dun sa craft nila. That's why you made sure na you wanted also to be a part of it. And naging very supportive naman ang mga sa community na yon, di ba? Kasi you wouldn't be here, di ba? You wouldn't be able to showcase this craft to more people. And I'm very, very excited. What else is, how else and what else will be created? How else it will be placed out there, di ba? Meron bang mga nakikita kang photo from outside of the country na nagsusuot ng tinalak? Well, I know na yung isa kong friend from New Zealand, nadala sa New Zealand yung ano. Madami rin, di ba? One of, hindi lang sa pagsuot, meron nga mga other brands sa Paris na nakikita ko na may Tiboli bags. Wow. Gawa ng Cluwell dito sa Surala. So, ang nag-weave yan is from Lake Cebu. So, very overwhelmed ka na makikita mo na may mga ganyan. Yes. So, of course, saan gawa? Siyempre, sa atin talaga. Okay. Oo, alam naman, ginawa yan ng India. So, sa atin talaga yun kasi alam ko talaga na rattan, bag, tinalak, ganon. So, I'm very happy na I'm proud na makikita mo pala sa mga ganyang store dito. Diba? Ang galing. So, of course, just in case mga good vibes, diba? This is something that you want to also have, diba? Connect lang po kayo kay Dante. Ayan. Baka gusto nyo po na, diba? This is, meron na modernize na ngayon din, diba? May part na tinalak, pero parang modern yung suit. Tama, no? Meron. O, yan. Kung gusto nyo ng crafted suit, ayan, di ba? Pwede po kayo mag-message kina Dante para ma-experience nyo and kayo mismo, di ba? Magkaroon kayo ng bragging rights and pagiging proud of wearing yung sariling atin. Ayan. Tama. Diba? So, grabe. I'm sure a lot of people got very inspired of Dante's story. So, Dante, baka meron dyan na nakikinig or nakakapanood sa'yo or makakanood ng replay na gusto ko rin yun. Gusto ko rin yung ginagawa niya. And what would be your message to them? Okay. Siguro mag-focus ako doon sa may mga doon sa creatives. Okay. Those creatives kasi
actually, the TTI, meron po ngayong creative industry na yun yung fina-focus namin ngayon. So, nagulat nga ako na this year lang ba yan nag-start? Yes, this year. Last year and this year implementation. So, and then, sinuportahan ng City of Coronadal. So, sila yung nag-implement, then the budget is from national. So, nagulat ako, the participants is from different school, from Green Valley and the MU, lahat lahat na school dito sa sa Coronadal, mga colleges. So, may mga 5 students sila na every week meron kaming workshop. Okay. So, this... Are you one of the mentors pa? Ako yung mentors nila. Abangan nyo mga good vibes ha. Si Dante Mano pa magiging so, this March, nyo. meron pong recital sa Cultural Gym. So, abangan natin yan. Kailan itong March? Para at least ma-invite 7. natin sila. Ayan. Pakibigyan kami ng poster para ma-share din natin. Actually, yan. dapat yan February 28. So, kahapon ko lang nalaman na na-adjust. Adjust sa March 7. So, yun. Know who you are as a designer. Kaya sabi ng mga mentor ko from Manila, very daw ako, yung patuloy, yung kung sino ako sa start, pagpasok ko sa school, consistent talaga ako kung sino ako paglabas, pag-graduate ako. So, as a designer kasi, know your brand. Okay. So, wag palipat-lipat. So, gagawa ako ng ganon, gagawa ako ng ganon. So, as you can see, yung mga successful brand like Louis Vuitton, mga ganyan. So, makikita nyo, every time yung pasok ko sa mga brand store nila, tapos pasok, talaga sila, yun talaga yung mga aesthetic nila. Okay. Yun yung natutunan ko sa consistency sa FIP. You focus ka kung ano talaga yung gusto mo. Kasi doon mo malalaman kung saan yung kulang at ano pa yung pwede. So ako, yung brand ko as Dante Mana, nagfo-focus ako sa community, which is the Tiboli specifically. So tinatouch ko siya contemporary konti. And then if the-touch ko siya, babalik ako sa kanila and then papakita ko kung okay lang ba sa kanila. So, we need to respect them. Totoo. Hindi lang nagagawa ako ng panty na tinalak. So, bawal yan. Okay. Okay. So, mga ganyan. So, every time I create a design, always ako na co-coordinate with them. Coordinate sa kanila. Siguro yun yung edge ko pag pupunta ako sa Manila. Magsasabi sila na na-coordinate mo ba yan sa ganyan? O yun. Minsan may signature pa ng mga IP's head nila, ganyan. Kasi we need to respect the culture and traditions nila. Ayun. So, kumukuha lang na ako ng mga patterns, design, and nire-reflect ko lang sa mga damit na mga masterpiece na ginagawa ko. Wow, di ba yun? So, mga ka-good vibes, ito talaga yung sinabi niya na nagustuhan ko. It's really about know your brand. Diba? In terms of business, know your brand. Being in the whatever happens, just be you. No? And it will, people will like it simply because it's you. Diba? And people will also support it because they know you placed your heart and soul to it. Kasi iba nga gumagawa ng know your target market muna. So, sa akin, depende naman yan. Pero sa akin, wag muna target market. Okay. Kilalanin ko muna sarili ko. Kasi, kung target market ko is millennial, I'm sure hindi lang millennial bibili sa akin if I have product na ganyan. Okay. So, ngayon is very, open na sa lahat. Nakikita ko nga, I have client na 75 years old, bumili ng mga bomber jacket, ganyan. So, I'm happy na hindi lang pala, pero yung atake ko ng design ko is very millennial, pero yung bumili, ganun. Okay. So, mas focus ka, binibili ka ng mga tao because of your brand. Yun, diba? Kahit sino sila. Yes, diba? Tama nga naman, no? Kasi, it's great to know your niche, pero it's also great
to have consistency with who you are first. Kasi as a fashion designer, passion po talaga yan. Kaya kung nakikita natin yan sa mga Paris Fashion Week, magugulat lang tayo, bakit ganyan yung mga damit? Okay. Bakit ganon? Sinong bibili ng ganyan? Kasi passion yan. Yun talaga yung ano ng designer eh. Okay. Kahit minsan nakakaloka na yung mga, ay, ganon. sino bibili ng ganyan? O, diba? Sino susot everyday ng kasi ganyan? Kasi yung designer eh, parang, ito yung gusto ko. Bahala na bibili niyo sa hindi. Ito yung palabas ko. Yan yung gusto nilang maipakita of who they are. Yes. Kasi di ba mga fashion, tama ba ako? Mga fashion designer, they just really put their heart and soul kasi they want, kumbaga sa art, di ba? Kung ang painting, iba-iba ang interpretation, pero they want to share a story with the painting. And I think, if I'm not mistaken, that's also... The same also with Ayan. Kasi hindi yan ang background ko, pero yun kasi nakikita ko rin eh, yung passion with the crafts and all eh. So, mga ka-good vibes, no? If you want to have that path as well, kung ano yung, kumbaga, sabi nga eh, wag mo nang daanan yung pinaghirapan ng iba. Learn from